Alright, so ngayon pala ay Sabado na, December 23, at medyo, walang kaingay-ingay dito. Mingaw. Ano ba yan sa Tagalog yung mingaw? Malungkot. Okay, so, medyo, last year pala, nagbakasyon kami sa Pilipinas, diba? November 29 kami nag-travel, dumating kami doon December 3 or 2 yata. Tapos December 3, dumating kami sa aming probinsya. Tapos hanggang December, December 27 or 28. Okay, 28 days lang kami nagstay sa Pilipinas kasi akala ng asawa ko dati na hindi siya pwedeng magtagal hanggang 30 days. Pero pagdating namin doon, yung immigration officer, binigyan sila ng, na-surprise kami kasi yung immigration officer napakabait. Binigyan niya yung asawa ko at ng anak ko ng 1 year to stay in the Philippines. Kaso nga lang, yung ticket na nabook namin, kasi hindi namin alam yun, na kapag nagkaasawa pala ng mga Pilipino o Pilipina, ay automatic na binibigyan pala ng mga ganon, So, hiningan lang kami ng marriage certificate namin. The good thing is that nakapagdala kami, so binigyan pala sila. Doon na sa hotel namin nalaman na 1 year pala yung binigay sa kanila na permission to stay in the Philippines. Kaso nga lang yung ticket na nabook namin is 28 days lang kasi nga for them yung asawa ko at anak ko is Bolivian passport yung nasa kanila. Kasi yung anak ko is ang nationality niya is Bolivian talaga. Kasi dito pala kapag nanganak ka, may asawa kang ang asawa mo ay Bolivian, or automatic na yung anak mo kapag dito mo siya ipinanganak, automatic na Bolivian talaga yung nationality nila. So Bolivian yung asawa ko, yung anak ko, ako lang po ang Pilipino dito. So paano yan? Ako lang po ang may Philippine passport. So yun yung nangyari. Ngayon, this year sana, at this moment, at this month, nasa Pilipinas na dapat ako. Kasi yung plano ko talaga is magbabakasyon ako ngayong buwan na ito sa Pilipinas. Mananatili muna ako, napagdesisyonan ko naman yung tili muna pansamantala, siguro mga 3 buwan o mahigit, kasama ng anak ko. While hindi pa siya pasok, hindi pa siya nag-start ng school. Kasi kapag nag-start na ng school, while hindi pa siya pasok, hindi pa siya nag-start ng school. Kasi kapag nag-start na ng school, hindi na pwedeng magbakasyon ng matagal. Except sa asawa ko, hindi siya pwedeng magbakasyon ng matagal doon. Kasi sa kanyang trabaho, Pero napagdesisyonan ko talaga this year lang na manatili muna ng pansamantala, magbakasyon muna ng pansamantala sa Pilipinas kasama ang anak ko. Kaso nga lang, ang problema pala dito is hindi ko basta-bastang madadala yung anak ko kahit na saan bansa. Okay, kahit na ako pa yung nanay. Bakit? Kasi ang dahilan ko ay unang-una foreign po ako. Okay, I have a permanent residence to stay here. Yes, I can stay kung kailan ko gustong manatili dito. Ang problema ko pala is foreign ako. Lalo na dahil Philippine passport yung sa akin at yung sa anak ko ay Bolivian passport. So bakit hindi pwede? Kasi ang dito, ang balaod, ang law dito sa kanila, hindi mo basta-bastang mabibitbit yung anak mo na walang permiso sa nanay o tatay. Okay? Kung both parents will go, kung both yung parents kasama sa pag-travel, hindi na kailangan ng mga papeles o dokumento doon. Okay? Kasi automatic na yun na, kasi minsan tinatanong pa nga kami na kapag travel kami sa ibang city, alam niyo, doon lang sa ibang city
we were asked for a valid ID naming tatlo. Tapos tinanong talaga kami ng police officer na kayo ba ang nanay, ikaw ba ang nanay, ikaw ba ang tatay, yung ganun. Mahigpit sila dito guys, hindi ka basta-bastang nagkakapag-travel. Kahit na Bolivian ka pa, for example, kung gusto ng asawa kong i-travel yung anak ko sa ibang bansa na hindi ako kasama, hindi rin yun pwede. Mahigpit talaga sila. Dapat may papeles ka, dokumento ka na dala na nagpapatunay na yung nanay o tatay ng bata ay may permission ka na i-travel mo yung anak mo doon sa ibang bansa. Ganon dito. So, mahigpit dito. Katulad ng sa Amerika. Ganon din naman siguro sa Amerika. Parang hindi ka nakakapag-travel talaga basta-basta kapag wala kang dokumento o papeles talaga. Okay, so ganon po yun. Now, ngayon, mahihirapan ako kasi kapag ginawa ko yun, ay pwede naman. Okay. Pwede naman pero iniiwasan lang namin na magka-problema kasi talagang mahigpit sa immigration guys. Okay. So, yung asawa ko ayaw niya ng problema. Baka magka-problema ako sa immigration officer kasi nung papunta ako dito nung first time pala, nung bago kaming kasal, na-hold ako sa immigration office pala guys. Mas muntik na akong hindi makapunta dito. Okay, so parang na-trauma siguro yung asawa ko. At ako din, na-trauma talaga ako na yung biyahe namin last year, talagang we were, talaga, sana hindi tayo makaproblema kasi, talaga kami, we are worried nung last year na nag-travel kami. Pero, last year naman, talagang very smooth, mabait yung immigration officer na sa amin, nag-interview sa amin. Napakadali lang, tapos tinataka na talaga niya agad-agad. Ngayon, yung kung sakali na na ibabiyahe ko yung anak ko, mahihirapan ako kasi nga Philippine passport holder ako, at saka kapag tinanong ako ng aking valid ID, yung valid ID ko is a foreign pala. Meron na akong ID dito pero foreign siya guys, ekstranghero or estranghera ako dito. So I have naman may mga documents, permission to stay here, oo, dadalhin ko yun, napakadami nun guys. Tapos yung pag-process ng mga papeles, permission ng asawa ko na he will gonna allow me to bring yung anak ko sa Pilipinas. Ganon yun, magastos at it takes time talaga. So sabi ng asawa ko, ayaw niya ng problema. Ayaw na magka-problema ako sa immigration kasi kung sakaling magka-problema ako dun sa immigration, buti sana guys kung direct flight, may direct flight from dito to Philippines. Kaya ng sa Amerika parang may direct flight yata sila. Or minsan parang may stopover or layover sa ibang bansa. Pero itong amin niya guys, marami itong airport na dadaanan at maraming immigration officer na dadaanan kami. For example, meron kaming, 5 airport dadaanan namin. Ngayon, sa kada airport, i-interviewin ka ng immigration officer, iba't iba. Tapos, titingnan ka talaga kung anak mo ba to. Talagang lahat ng mga detalye, tatanungin ka talaga. Natatakot ako sa immigration na talaga. Actually, yung immigration talaga yung kinatatakutan ko talaga. Kasi parang na-trauma na ako doon sa immigration talaga sa Manila. So, yun yung problema. At saka, ang pangalawang problema pala is, natatakot ako kasi yung anak ko is medyo bata pa. Now, ngayon, nung nag-travel kami papunta nung nag-travel kami pa uwi ng Pilipinas, napagod po ako pagdating namin sa Qatar. As in, talagang muntik akong mahimatay sa pagod talaga. Kasi, grabe wala talagang direct flight guys. Imagine yung dito, from Bolivia to Brazil. Okay, nag-hotel pa kami lumabas talaga kami ng Brazil, nag-hotel kami para makapagpahinga kami para kinabukasan, okay kami, okay yung katawan namin, hindi kami weak ba, para mabantayan yung anak namin talaga, kasi kailangan talaga siyang bantayan guys. So, from Brazil to Doha, Qatar, 14 or 12 hours. Tapos pagkarating namin ng Qatar guys, as in, muntik talaga akong mahimatay. Yung naglalakad kami ng asawa ko, talagang diretso upo, tapos talagang tumihaya talaga ako, as in talagang
nakatulog talaga ako dun sa airport. So yung asawa ko na ano siya lang yung nagbabantay. So imagine kung mangyari yan sa akin guys, paano na lang yung anak ko, di ba? Nakakatakot, kaya natatakot akong mag-travel talagang mag-isa kasi hindi kaya ng katawan ko. I am very weak talaga sa mga ganun. Nanghihina ba? Hindi ko kaya yung matagal na travel talaga. Okay lang kung ako pero yung katawan ko kasi, sinasabi ko sa inyo, I have very weak immune system. Yung parang madali akong mapagod, parang ganun ba. This time lang naman, lalo na nung nagka-asawa. Siguro dahil siguro dahil abusado ako sa katawan, lalo na dati guys. Alam nyo dati, nung bata ako, talagang abusado talaga ako. Bakit? Kasi hindi ako mapakali. Para akong nanay ko, yung nanay ko is very hardworking. Hindi ako mapakali sa bahay. Kapag nasa bahay, kailangan talagang may gagawin ako. Kahit na binunutan ako ng ngipin. Naalala ko dati kahit binunutan ako ng ngipin guys. As in talagang naglilinis ako doon sa bahay guys. Nag-aaswat, nag-aalsa ng mga lamesa. Sabi ng kapatid ko dati, nung binunutan ako, sige, baka gusto mong magkabinat ka or mag-ano. Sabi ko, hindi, kaya ko naman yung parang ganun. Dati guys, alam nyo dati, nung bata ako, talagang abusado talaga ako. Bakit? Kasi hindi ako mapakali. Para akong nanay ko, yung nanay ko is very hardworking. Hindi ako mapakali sa bahay. Kapag nasa bahay, kailangan talagang may gagawin ako. Kahit na binunutan ako ng ngipin. Naalala ko dati kahit binunutan ako ng ngipin guys. As in talagang naglilinis ako doon sa bahay guys. Nag-aaswat, nag-aalsa ng mga lamesa. Sabi ng kapatid ko dati, nung binunutan ako, sige, baka gusto mong magkabinat ka or mag-ano. Sabi ko, hindi, kaya ko naman yung parang ganun. Kasi nasanay kasi kami ng guys, nung bata pa kami, nasanay kami ng bugbugan talaga ng trabaho. Hindi naman kami inaabuso ng magulang namin ha. Pero siguro dahil maaga kami nagbanat ng buto, maaga naming nasilayan yung kahirapan. Kasi mahirap yung buhay natin sa Pilipinas, di ba? So, noong ako ay nagdadalaga na, ay talagang marunong na talaga akong maglinis, yung gano'n, yung parang abusado talaga sa katawan, yung parang gano'n. So, siguro kaya ngayon, nung nagkaanak na ako, nagkapamilya na ako, kaya siguro ganito. Kasi yun yung sinasabi palagi ng nanay ko eh. Hindi ko malilimutan, sabi niya, kayo, wag kayong abusado sa katawan nyo kasi kapag nagkaedad na talaga kayo, talagang nakikita niya talaga, hindi na talaga kagaya dati, yung parang ganun. Pero bata pa naman ako. Hindi pa ako, I'm still 29 years old pa naman ako. Pero ito na yung nararamdaman ko. O siguro baka may karamdaman ako sa loob o hindi ko alam kung bakit ganito. Madali akong mapagod. Yun. Siguro kulang ng vitamina, kaya nga nag-vitamins tayo. So, yun. Hindi muna tayo makapag-travel. So, okay lang. At least nakapagbakasyon naman kami last year, which is okay naman sa akin. Parang magbabakasyon naman kami ngayong buwan na ito or sa susunod na buwan sa ibang lugar naman. Dito lang kasi hindi pa pwedeng mag-travel sa ibang bansa. Gusto ko rin namang mag-travel sa ibang bansa dito, around South America lang. Kasi may mga bansa dito around South America na I can stay for mga 30 days, yung parang gano'n. So, plano namin yun, mag-asawa. Pero siguro hindi pa sa ngayon. Sa ngayon ay hindi na muna. Dito muna sa mga karatig syudad. Karatig syudad. Malalim yun na word. Okay, so feeling ko I lose weight. Pero parang tumaba naman ako. Okay, parang dito tumaba ako minsan din parang hindi. Ewan ko pero parang I lose weight. Pero ewan ko Minsan nag-overthink ako na may sakit ako minsan lang naman.
lalo na kapag pagod na pagod yung katawan ko, yung minsan mahina yung, or pagod yung katawan ko ba, minsan iniisip ko bakit kaya ako nagkaganito, wala naman ako masyadong mabibigat na ginagawa katulad lang sa Pilipinas. Siguro dahil iba dun sa Pilipinas, guys, or siguro dahil iba talaga kapag may sarili ka ng anak, mas lalong nakakapagod yung may anak ka. Dun sa Pilipinas, sanay naman akong bugbugan talaga sa trabaho. Gustong gusto ko yun, guys, walang problema sa akin yun. Yung tipong, alam mo, minsan naiisip ko yung buhay ko sa Pilipinas. Namimiss ko din minsan, ang sarap lang balikan kasi alam mo, kahit naranasan ko yun, masaya naman akong binabalikan yun. Ikukwento ako sa anak ko, mga karanasan ko sa buhay. 'Di ba? Minsan naalala ko yung naghahanap ako ng mga ng kahoy, ng gatong ba yun? Oo, doon sa probinsya. Doon sa probinsya, kasi kadalasan mga panggatong yung kahoy yung ginagamit sa pagluluto. So, yun yung gustong-gusto ko, guys. Tapos yung paglalaba. Yung paglalaba, medyo hindi kasi masakit yun sa likod. Pero paghanap ng kahoy, guys, ay grabe. Gustong-gusto ko yun kasi pumupunta sa mga forest. Gustong-gusto ko yung pumupunta sa mga kalasangan. Ano ba yun? Ano ba yun sa Tagalog? Lasang. Yung forest ba? Gustong-gusto kong pumunta. At kadalasan talaga pumupunta ako doon ng mag-isa. Minsan natatakot yung nanay ko. Kasi, as in talagang buong araw, kapag wala akong trabaho dati, guys, kapag wala akong trabaho, naghahanap ako ng kahoy dun sa forest, ako lang mag-isa, sa lasang. Oo, totoo yun, guys. Tapos yung nanay ko, alam nyo, natutuwa talaga yung nanay at tatay ko dati sa akin kasi ganun ako. Yung gusto kong may naitutulong talaga ako sa bahay kahit hindi pinansyal, kahit yung panggatong, kahit paglalaba ng mga damit, paghuhugas, pagluluto para sa mga magulang ko, yun yung mga gustong-gusto kong gawin sa bahay, guys. Kaya alam kong namimiss talaga yun ng nanay, lalo na ng nanay ko. Oo, kasi kadalasan dati kami talaga yung magka-team talaga kasi mahilig yung nanay ko. Hardworking talaga yung nanay ko, guys. Very hardworking. Hindi mapakali sa bahay. Yung talagang hindi, kahit pagod na, hindi pa rin makapagpahinga kasi hardworking nga. Yung kahit na pagod na, yung nasa isip, trabaho pa rin. Trabaho ng trabaho. Yung gano'n. So, alam kong namimiss talaga. Kaya minsan namimiss talaga ng nanay ko. Sabi ng nanay ko na namimiss ko yung anak ko, na pagdating niya may pagkain na. Kasi din naman ako, marunong akong, maghanap ng paraan na hindi na humihingi sa magulang. Lalo na kapag meron talaga akong pera, guys. Unang-una ko talagang, is grocery. Grocery talaga. Pagkain talaga ng pamilya. Yun talaga yung unang ginagawa ko. Kaya, namimiss yun ng pamilya ko kasi yun yung ginagawa ko dati. Yung single pa ako. Kaya, namimiss ko rin yun minsan. Ngayon, nung nandito na ako, yung medyo maganda na yung buhay ko. Nasasabi kong maganda, hindi kami mayaman ng asawa ko, pero mabuti yung kalagayan namin, nakakakain kami. Medyo maganda yung kalagayan namin dito, or kalagayan ko kumpara nung dun ako sa Pilipinas. Yun yung masasabi ko. Minsan naiisip ko yun, yung mga panahon na tumutulong ako sa pamilya ko, bumibili ng grocery. Alam mo, ako yung tipo kasi ng tao na kahit na wala nang para sa akin, kahit walang matira para sa akin, basta meron lang yung pamilya ko. Ganun akong klaseng tao, guys. Kahit hanggang ngayon, wala akong naiipon. Ngayon, nag-iipon na ako kasi kailangan talaga. Pero dati, minsan naisip ko, saan pa napupunta yung pera ko? Minsan, tinitingnan ko sa mga sa aking, dun sa account ko ba. Minsan, nasan ba? Ano bang ginawa nitong pera na ito? Nasan ba ito yung napunta? Pero minsan, naiisip ko rin na ano bang ginawa nitong pera na ito? Nasan ba ito yung napunta? Pero minsan, naiisip ko rin na, andun sa pamilya. Masaya naman ako na nakakatulong ako. Yung ganun. So,
yun talaga yung gustong-gusto kong gawin, yung mag-grocery, tulungan yung pamilya ko. Kasi yun yung nasa isip ko guys, yung tulungan talaga yung magulang ko at yung pamilya ko. Yun yung nasa isip ko talaga dati pa. Yung tulungan ko talaga yung magulang ko, lalong-lalo na yung magulang ko kahit wala nang matira sa akin, okay lang. Ganun akong klaseng tao. Ngayon na may sarili na akong pamilya, syempre hindi ko na hindi ko na siguro magagawa iyon kasi ako rin naman ay nangangailangan dahil may sarili na akong pamilya. Ngayon, unahin ko muna yung pamilya ko, di ba? Kasi dati hindi ko yun naintindihan, guys. Hindi ko yun matagal nag-sink in sa akin na unahin ko yung pamilya ko ngayon. Kasi alam mo naman, mahirap yung buhay sa Pilipinas natin, di ba? So, matagal din na tumutulong ako sa pamilya ko nung pumunta ako dito at wala talaga akong naipon. Kasi tinutulong ko talaga sa pamilya ko. Pang-grocery lang talaga. Wala akong pakialam kung para sa mga bahay or ipaayos yung bahay. Hindi. Yung una-una ko talagang sinasabi is grocery, pagkain talaga. Na at least nakakakain talaga yung pamilya ko 3 times a day. Lalong-lalo na kapag nagkasakit sila. Lalong-lalo na yung magulang ko. Yun talaga yung iniisip ko. So, nakatulong naman ako nung mga ilang taon. Pero ngayon hindi na kasi mahirap na sa akin ang magtrabaho dito. At naisip ko rin na unahin ko rin naman yung pamilya ko kasi minsan nag-aano na yung asawa ko kasi alam niya na tinutulungan ko yung pamilya ko. So minsan nagje-jelly ace kasi yung pamilya ko daw ang unahin ko, yung pamilyang binuo ko. So matagal nag-sink in sa akin yun guys kasi yung para sa akin yung pamilya ko dati, yung pamilya ko, yung magulang ko, kapatid ko ay pamilya ko pa rin hanggang ngayon. Yung minsan na sila na yung nauuna ko kaysa sa sarili ko. Yung tipong nagtatrabaho ako para sa kanila. Kahit na buntis na ako noon, kahit nanganak na nga ako hanggang ngayon, ngayon hindi na kasi kailangan kong mag-ipon, guys, kailangan kong mag-ipon kung sakaling may mga problema or sakaling may dumating, hindi natin alam Kaya nag-iipon na ako ng paunti-unti. Kasi ngayon naman, hindi na ako masyadong tumatanggap ng trabaho kasi mahirap sa akin sa ngayon kasi lumalaki na yung anak ko. Yung anak ko nangangailangan ng atensyon sa ngayon. Okay? So, ayokong mag-focus sa trabaho lang. Tapos, nabawasan naman yung atensyon dun sa anak ko. Diba? So, kailangan talaga ng time management lang din naman. So, ayun, minsan kapag ako lang mag-isa dito, naiisip ko yung mga bagay na yun. Minsan napapatawa ako, mag-isa, kapag naiisip ko. Tapos, minsan umiiyak kasi namimiss ko din yung parang ganun ba. Meron naman talaga tayong mga ganoong moment, lalo na tayong mga OFW, lalo na kami dito kasi, buti na lang talaga nagkaanak ako guys, kasi kung hindi ako nagkaanak, siguro ang lungkot-lungkot ko talaga. Kasi minsan yung asawa ko lumalabas ng kanya ng sarili, lumalabas minsan siya ng mag-isa lang. Lalo na ngayon may bahay na kami kasi bawal itong wala talagang tao yung mga bahay dito kasi uso talaga yung pagnanakaw dito guys. Yung likuran namin nasira yung fence niya. Nung isang araw ko pa nakita, nasira yung fence tapos pinutol. Kaya hindi talaga pwede na walang tao dito sa bahay kasi yung mga tao ngayon ay napakaraming magnanakaw.